Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, mga tropa, sa mga gustong matuto or magnegosyo ng printing business or gustong matutong gumawa ng stickers, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. Magkakaroon tayo ng one-on-one seminar or webinar, as in sa internet lang tayo via Zoom, and magkakaroon tayo ng 2 to 4 sessions. As in, tuturuan ko kayo kung paano magsimula, even the mga materials, sasabihin ko sa inyo. And etong ino-offer ko na to, limited lang mga tropa. Siguro around 1 to 5 or hanggang 10 persons lang yung i-accommodate natin, no? Sa ngayon, meron na akong 3 tinuturuan and 7 na lang yung i-accept ko. Hindi ulit ako mag-a-accept hanggat hindi pa natututo, syempre, yung mga ibang nag-avail sa akin. So, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. Anyway, kung wala naman kayong budget or kung ayaw nyong matuto ng straightforward, panoodin nyo na lang yung mga previous kong upload dyan, and syempre ayun lang din naman yung halos na ituturo ko sa inyo. And simulan na nga natin yung content natin. May nag-comment sa atin dito, kani-kanina lang. Sabi niya dito, magi-start daw siya ng printing business today. And balak daw niyang i-convert yung nabili daw niya na Epson 3210 na printer into sublimation printer. Pwede daw ba niyang gamitan ng Kuyi sublimation ink? And yun na daw kasi yung ilalagay niya dun sa ink tank na nakalagay dun sa printer, and hindi na daw niya gagamitin yung dye ink na nakasama dun sa pinaka-package na printer. At mga tropa, may nag-comment din sa atin dito. Sabi dito ni iDorky, bossing, pwede daw bang sublimation ink ang gagamitin sa iTech vinyl? Any common brands daw na ginagamit natin sa sticker? Gawa daw sana ako ng video. So medyo confusing sa mga makakapanood ng vlogs natin na to, sa medyo may alam na tungkol sa mga inks. So, tungkol sa mga inks ang pag-uusapan natin. To tell you honestly, napakaraming printer somewhere out there at iba-iba yung mga ink na ginagamit. And sa pagkakaalam ko, no, eto, ginugol ko na rin dito, merong 7 types of printer daw. And syempre, bawat types of printer, iba-iba yung ink niyan. Pero pag-uusapan lang natin ngayon, yung sa inkjet na ginagamit natin. Syempre, sa laser printer, iba din yung ink na ginagamit dyan. At sa mga gustong mag-craft ng may tinatawag na foiling, hindi kayo makakagawa ng foiling kung wala kayong laser printer. Hindi yan pwede using inkjet. Kung nakikita nyo yung mga print dyan, yung mga kinakraft ng iba, yung merong mga ginto-ginto na sulat, ayun yung tinatawag na foiling method, and ginagamitan nyo ng laser printer dahil iba nga yung ink na ginagamit sa laser printer. Pero anyway, yung vlogs natin na to tungkol sa ink ng ginagamit natin na printer, which is yung mga inkjet. Nandito yung dye ink, nandito yung pigment ink, nandito yung sublimation. Ayang 3 lang muna yung tatalakayin natin dahil alam ko ma-overwhelm kayo at hindi nyo masyado matatandaan to. Meron pa rin namang mga ibang ink na pwede rin natin gamitin, kagaya ng Semisol or Ecosolvent. May mga ganyang ink pa na tinatawag. Pero sa vlogs natin, yung 3 lang muna: dye ink, pigment, at subli. Sa mga hindi pa marunong mag-convert ng mga printer nila using Epson printer natin into dye ink, to pigment ink, to sublimation, panoorin nyo rin etong vlogs ko kasi konektado rin yung vlogs natin na to. Eto, no, ilalagay ko na lang to sa description, yung link neto kung saan dapat panoorin nyo rin to at matututunan nyo rin to, mga tropa. And syempre, sisimulan muna natin sa dye ink. Ano ba yung dye ink, mga tropa ko? Kapag bumili kayo ng printer kagaya ng Epson or HP or Canon, usually dye ink ang ginagamit or dye ink ang kasama kapag bumili ka ng Epson printer, na which is eto yung nakikita ninyo sa atin. So saan ba ginagamit yung dye ink? Usually sa mga document printing, sa mga photo printing, and syempre sa mga sticker printing. And kung ano yung nagagawa ng pigment ink, nagagawa rin ng dye ink. And kung ano yung nagagawa ng dye ink, nagagawa rin ng pigment ink. May mga pros and cons lang talaga siya. So unang-una, mas mura ang dye ink kung ikukumpara mo siya sa pigment ink. May nagsasabi, bakit mas mura ang dye ink? Mas mahal nga ang dye ink kaysa pigment ink. Mga tropa ko, yung mga nakakapagsabi nun, dahil ikinukumpara nila yung mga alternative na ink sa mga original na ink. Paano ko nasabi, mga tropa? So kung titignan ninyo, eto sa screen natin,
Dye Ink Epson 003 sa mga nakakaalam din, or kung hindi nyo pa alam, ang Epson 003 ay straight dye ink. So titignan nyo yung pinaka-presyo niya, 300. Kung ikukumpara natin yan sa pigment ink na ginagamit natin or sa mga alternative na ginagamit natin, mas mura talaga ang pigment ink kung ikukumpara mo sa original na dye ink. Pero kung titignan mo naman yung original na pigment ink, mahal din siya mga tropa. 'Di ba? Ito, papakita ko sa inyo yung presyo ng isang kulay naman ng pigment ink na original. 800 ang isa. Napakataas ng lamang. 'Di ba? And kung pag ikukumpara nyo, kung alternative din yung pagkukumpare nyo, syempre, mas mura pa rin ang dye ink kung third party ink ang bibilihin ninyo. Makakabili kayo neto 33 pesos lang. Yan ang kinagandahan kung dye ink, mas mura talaga siya. Kahit i-google nyo pa yan mga tropa, mas mura talaga ang dye ink kung ikukumpara mo sa pigment ink. So ginagamit nga siya sa printing ng documents, photos. Kaso may mga pros and cons talaga siya. And eto yung tinatawag na kapag ka nabasa siya, nagkakaroon ng smudging or kumakalat yung pinaka-ink. And syempre, nandito rin yung fading na tinatawag. So as times goes by, nagpe-fade siya. At ito yung sample natin. Halos 1 taon na rin etong print natin na to. Kitang-kita nyo naman na unang nag-fade yung pinaka-black na color niya. And etong nasa left niya, eto ay bagong print lang. Ganyan yung nangyayari when it comes sa dye ink. Meron talaga siyang fading. Mas mabilis yung fading niya once na natatamaan siya ng sunlight or syempre medyo mas nakahanginan siya. Dapat medyo naka-sealed yung pinaka-photo ninyo. Ganyan yung mangyayari. And ang kinagandahan lang talaga sa dye ink na una ko nang nasabi, mas mura talaga siya at eksaktong kulay yung makukuha ninyo sa mga printer ninyo kapag ka nag-print kayo dyan sa mga printer na ginagamit nyo kagaya ng Epson 121, Epson 3210. And sa lahat ng ink na babanggitin natin, may mga kanya-kanya nga siyang application kung saan nyo lang siya pwedeng gamitin. And kung makikita naman ninyo, may mga printer na gumagamit ng combination na black ay pigment ink, pero yung pinaka colored nila, yung yellow, magenta, and cyan ay dye ink. Kasi nga mga tropa, kapag ka archival yung pinaka-document na ipiprint mo or ipapaprint sa'yo, mas maganda ay pigment ink talaga. So ano ba yung mga document na archival? Ibig ko sabihin yung mga document na dapat mag-i-stay siya at hindi siya mabilis mag-fade kasi napaka-importante nun. Halimbawa, yung mga certificate, ayan, syempre, di ba, itinatabi yan. Hindi mo naman yan kapag ka natanggap, itatapon mo na. Syempre, parang pinaka history mo na yon or syempre achievement mo na nakuha yung pinaka-certificate mo na yon. Kaya kailangan pigment para mas matagal yung lifespan niya or yung longevity nung pinaka-print. Kaya naman, ayun yung ginawa ng mga printer developer, ginawa nila na black yung pigment sa mga ibang printer model, 'di ba? May mga makikita kayong ganyan. So, saan natin gagamitin yung dye ink? Usually sa mga test paper, yung mga ganyan, or sa mga ordinary lang na pinapaprint sa atin sa mga school, 'di ba? Kayo mga tropa, dapat alam nyo to kasi pwede rin kayong magkusa. Ibig ko sabihin, kayo na yung mismong gumawa ng initiative. Kapag may mga nagpapaprint sa inyo ng mga student, kung nakita nyo naman ng mga test paper lang, syempre usually sa mga dye ink na lang natin yan ipiprint para syempre less cost sa atin or mas makakamura tayo and mas malaki yung kita natin. Pero kapag ka nakita naman natin archival yung pinaka-document na ipapaprint sa atin, ibig ko sabihin mga importante na document yung ipapaprint sa atin, syempre sa pigment ink natin siya iprint. Kasi may mga nagtatanong, may mga gustong mag-convert into pigment ink. Tinatanong nila kung pwede pa bang mag-print sa document, pwede pa bang mag-print sa picture. Siguro eto na yung vlogs na ipapaliwanag ko. Pasensya na ako, medyo magulo yung pagpapaliwanag ko, pero pipilitin kung pinaka mauunawaan ninyo yung vlogs natin na to. Kagaya na sinabi ko, kung ano yung nagagawa ng pigment ink, nagagawa rin ng dye ink. Kung ano yung nagagawa ng dye ink, nagagawa rin ng pigment ink. May mga pros and cons lang talaga siya, 'di ba? So nandun tayo sa mga importante na documents. So halimbawa sa mga certificate or kung anong-ano pang mga IDs, 'di ba? Pagka ganyan, usually
gamitan natin ng pigment ink. Gagawin nyo lang yon syempre kung meron kayong dalawang printer. Pero kung wala talaga, kung dye ink lang talaga yung meron kayo, wala kayong magagawa, yun lang talaga. And sinasabi ko palagi sa printing business, hindi kayo magkakaroon ng isang printer lang na makakaya niyang i-accommodate lahat. Kung papasukin mo talaga ang printing business, magsisimula dyan sa isang printer. As times goes by, magdadagdag ka dyan kasi hindi mo may accommodate lahat ng mga needs na gusto mong gawin. Kagaya sa akin mga tropa, dati dye ink lang talaga meron ako. Syempre, as times goes by, yung mga customer ko nagrereklamo sila dahil ang bilis mag-paid kapag stickers, 'di ba? Kaya naman papupunta na tayo sa pigment ink. So sa totoo lang, napakamahal ng pigment ink. Kung titignan ninyo yung pinaka-original niya na brand, 'di ba? Syempre Epson printer, Epson pigment ink, 800 ang isa niya. So ang ginagawa natin, gagamit tayo ng alternative or yung mga tinatawag na aftermarket na ink. Dito na papasok yung mga Kui, yung mga Hansol, ayan. So dahil dito makakamura tayo syempre, and malaki yung kikitain natin kahit papano kung tama yung presyuhan na ibibigay mo. And pwede to sa mga document nga, sa mga rep magnets, sa mga stickers, sa mga Sintra boards, 'di ba? And syempre yung mga Sintra boards sa sticker ang pinagpiprintan natin noon gamit nga etong pigment ink natin. So ang cons din netong pigment ink, kaya naman yung mga ibang tao nag-i-stay lang sa dye ink. Kasi unang-una, yung printer na bibilihin ninyo, mawawalan na kagad siya ng warranty. Kasi etong mga printer na to na ginagamit natin, kailangan original lang yung pinaka-ink na gagamitin nyo dyan para may warranty pa rin kayo. Pero mga tropa, wag nyo nang masyadong asahan din yung warranty. Konting lakas lang ng loob sa pagko-convert. Pero syempre kung mga mamahalin na yung mga printer ninyo, nare-recommend ko na sugal talaga yan. 50-50 talaga yan. Bakit ko nasasabi na sugal? Kasi kapag gumamit kayo ng pigment ink, may mga kaakibat din yan na mga side effect. Nandito na mauuna yung napakabilis niyang matuyo sa mga printer head natin, 'di ba? And bawat brand ng pigment ink may mga kanya-kanya silang karakteristik. Hindi porket Kui yung ginagamit nung isa, ganun din yung may experience mo using Hansol pigment ink. Iba-iba sila ng karakteristik. Kaya research is the key. Ilalagay ko rin sa description natin yung video kung ano yung pigment ink na kahit papano okay para sa akin at kung ano yung pigment ink na ginagamit ko para hindi lang humaba yung vlogs natin. And syempre, kung lalakasan mo yung loob mo na mag-convert into pigment ink, kailangan aralin mo yung mga proper maintenance niya. Kung ano yung gagawin kada isang buwan, kada isang linggo, kung dapat ba laging nagpiprint. Ang kinagandahan lang din, using pigment ink, mas ma-bright yung kulay niya, 'di ba? Ibig ko sabihin, no, parang litaw na litaw talaga yung kulay niya, parang buhay na buhay yung kulay niya. Kasi kung ikukumpara mo yung using dye ink, etong dye ink na to, matingkad din siya pero hindi siya yung merong pagka-bright, 'di ba? Parang deep yung color niya kung ikukumpara mo sa pigment. Siguro kung ipapaliwanag ko sa inyo yung magiging output ng pigment kung ikukumpara natin siya sa dye ink, kagaya nung nabanggit ko kanina, kapag dye ink ang gamit mo, hindi mo ma-achieve yung ganitong kulay na as in parang buhay na buhay yung kulay niya na medyo ma-bright. Kapag sa dye ink, ganito ang makukuha mo na kulay nung pagka-red niya. Medyo ma-deep yung kulay niya. Sana nagigets nyo, no? So ulitin natin, usually kapag dye ink ang gamit mo na printer or ink, ganito yung red na makukuha mo. And kapag pinrint mo naman yan using pigment ink at syempre ginamit natin sa mga stickers, ganito yung mangyayaring kulay at ganito kaganda yung magiging output na red dun sa pinaka-stickers. And ang kagandahan lang din sa dye ink, kayang-kaya niya na mag-print kahit sa glossy. And sa pigment ink naman, usually hindi siya nakakapag-print sa mga glossy at sa mga matte surface lang siya nakakapag-print. Pero depende sa mga brand ng pigment ink na gagamitin mo para makapag-print din siya sa glossy. Yun nga lang yung advantage ng dye ink. Pwede siya sa glossy at maganda yung output niya sa glossy. Mga tropa, yung pigment ink kapag gumagamit ka niyan, waterproof talaga at kahit naaarawan, nauulanan, dahil sa mga stickers natin usually yan piniprint, slow yung process niya ng pag-fading. Mga tropa, lahat ng ink nagpi-fade.
Totoo yan, lahat ng ink nagpipaid. Pero slow lang yung process using pigment ink. Kahit nga yung mga eco-solvent na ink, kung makikita ninyo, di ba yung mga tarpaulin, may mga makikita kayo dyan kung saan-saan, yung mga banner, nagpipaid din yon as times goes by, pero sobrang tagal lang. Halos ganun din yung pigment ink, mga tropa. Matagal lang din talaga yung fading niya, pero nagpipaid din siya. Pero hindi siya sobrang bilis na mag-fade kagaya ng sa dye ink na parang aabutin lang ng isang linggo, ng ilang araw lang, ng ilang buwan lang, 'di ba? So kung nag-aalangan kayo na kung magko-convert kayo into pigment ink, ganun talaga, sugal lang talaga. Nasa sa inyo kung kaya nyong sumugal ng ganun. Ako, mga tropa, nauunawaan ko kayo kasi dati kinakabahan din ako na baka masira yung printer ko kagad, kaya hindi kagad ako nag-convert. Kaya ngayon, meron akong dalawang printer, meron akong Epson 5290 using dye ink lang na original, para dito ko piniprint yung mga documents, yung mga usual na mga pang-student, and syempre kung medyo importante sa pigment ko siya piniprint, and kung gusto ko naman or yung mga customer ko nakikita ko yung mga birthday picture, 'di ba? Usually sa pigment ink ko piniprint yan para matagal na mag-fade yung pinaka-output, 'di ba? Pero minsan kapag nahihirapan ako dun sa kulay na ma-achieve, sa dye ink ko talaga siya piniprint para eksaktong-eksakto yung kulay. Using pigment ink kasi, mga tropa, kailangan mo pa siyang i-color correct. Totoo yan, mga tropa, kahit na yung mga ibang ink na sinasabi nila hindi na daw pwedeng i-color correct. I mean, hindi na kailangan i-color correct. I-kino-color correct pa rin yan. Mga tropa, hindi mo ma-achieve ng 100% yung kulay. Although, nakadepende sa mga mata nyo or sa kakayahan ninyo kung okay na sa inyo yung kulay. 'Di ba? Kung hindi naman kayo maselan, kagaya ng mga ibang gumagamit ng Inkrite, may mga ibang kulay din na hindi na-achieve ng eksaktong-eksakto yung ink na yan, yung pinakakulay. Kasi napakaraming nagme-message din sa akin na sinasabi nila yung Inkrite daw hindi daw na kailangan na i-color correct, pero binibigyan ko sila ng isang documents na i-print nila yon. Tignan natin, wag nyong i-color correct, at ayun, hindi nga nila nakukuha, 'di ba? So may mga ganun talaga, nakadepende kasi yan sa kakayahan ninyo or papaano yung dating sa inyo nung pinaka-output, 'di ba? Yun, may mga kaakibat lang talaga ng mga struggles sa paggamit ng pigment ink. Na yan yung unang-unang sinabi sa akin ng tropa ko, lalong-lalo na yung kulay gray, yung mga kulay na yan, yung mga kulay violet, medyo mahirap din makuha yan sa mga pigment ink na paggamit. Pero number one talaga na napakahirap yung kulay gray talaga na ma-achieve. Ayan talaga. So, siguro sapat na yon na details para sa dye ink at pigment ink. Inuulit ko, ayan lang yung mga possible na pwede nyong pagprintan. Halos parehas lang yan. Ang pinakatatandaan nyo na lang, kung gusto nyo na matagal mag-fade, pigment. Kung gusto nyo na medyo mura at hindi kayo mabilis masiraan ng printer, stay as dye ink lang kayo. So eto na tayo siguro sa sublimation printing. Eto, marami pang hindi nakakaalam neto, yung sublimation ink. Kagaya netong nag-comment sa atin na si iDorky, kasi sabi niya sublimation ink daw yung gagamitin niya sa iTech vinyl sticker. Mga tropa, sa mga hindi nakakaalam, ang sublimation ink, lumalabas lang yung pinakatunay niya na kulay kapag ka na-heat press siya or kapag ka nainitan siya. Sublimation ink, ito yung tinatawag na special ink dahil kailangan mo dito ng heat press para lumabas yung pinaka kulay niya, para magkaroon siya ng buhay. Kasi kapag pinrint ninyo to, mga tropa, sa mga bond paper, sobrang putla niya, as in para lang siyang ewan sa pinaka-output ng papel. And hindi pa yon yung magiging kulay niya, kasi nga ito yung tinatawag na special ink. And kailangan mo muna tong mainitan para matransfer yung pinaka-eksaktong kulay niya. And syempre, dahil nga special ink siya, kailangan din natin dito na gumamit ng special paper para ayon yung magta-transfer. And speaking of pagta-transfer na ink, kailangan may sasalo dun sa pinaka-ink na marirelease nung papel na yon. And syempre, meron lang specific na mga materials na pwede mong gamitin. Usually ay mga mugs printing, pero hindi siya specific lang na mugs print, pero hindi lang siya basta-basta mugs. Dapat coated yung pinaka mugs kung saan itatransfer yung pinaka ink. And ginagamit siya usually sa mga custom t-shirts, sa mga jersey, and syempre sa mga mugs, mousepad, tumbler,
phone case, and mga tropa, para dun sa nag-comment na si iDorky, etong nakikita ninyo sa screen, kasi sabi niya sublimation ink daw yung gagamitin niya for iTech vinyl. Hindi mo yan pwede gamitan ng sublimation ink kasi ang pangit ng magiging output niyan dyan sa pinaka iTech na vinyl. Kasi hindi yan talaga para dyan yung sublimation ink. Dapat ang gagamitin mo dyan ay pigment ink or dye ink. Pero much better ay dapat pigment ink. Yung sublimation, ginagamit lang yan sa mga custom t-shirt, jersey, mugs, mousepad, tumbler, and mga phone case na coated yung pinaka materials na yon, mga tropa ko. And kailangan mo lagi doon ng heat press. Kung wala kayong mga heat press, syempre yung iba gumagamit ng mga plancha or mga maliliit na plancha na pwede dito sa ating printing business. Hindi naman as in hindi pwede yung mga plancha. Ang pangit lang kasi sa plancha, hindi mo kontrolado yung init niya. Kung makokontrol mo yung init niya na makukuha mo yung eksaktong init na pwede kang sublimation printing, goods na yan para sa'yo. And yun nga lang, medyo malakas sa kuryente kapag plancha-plancha, diba? Kaya dapat may mga machine ka na kagaya nga niyang heat press or yung mga mini press na tinatawag. So mga tropa, hindi ko sa inyo i-recommend kung ang mga printer ninyo ay mayroong mga scanner kapag gagamit kayo ng sublimation ink. Kagaya ng nag-comment sa atin dito, ang gusto kasi niyang gamitin ay Epson 3210. And mga tropa, nasasayangan na ako kung gagamit kayo ng 3210 for sublimation. Kasi yung pinaka Xerox copy niya or yung pinaka scanner niya, hindi nyo na yun magagamit. Bakit ko sinasabi na hindi na magagamit? Kasi sobrang labo talaga ng sublimation ink kapag ka magpiprint kayo ng documents or mga stickers, kasi hindi siya para doon. Hindi lilitaw yung kulay niya hanggat hindi siya naiinitan at matatransfer into another materials, 'di ba? Napakamahal din ng sublimation ink. May mga Epson printer din na sublimation. Makikita ninyo dito halos 1,000 at ito ay class A pa nga, mga tropa. And syempre mas mahal pa dito yung mga original. Kaya naman ang ginagamit natin yung mga third party na mga brand kagaya na itong Kui, yung mga Hansol, may mga sublimation ink din yan. And nire-recommend ko talaga sa inyo na ang gamitin ninyo Epson 1210 or Epson 121 for sublimation printing. Nakagamit na ako ng sublimation ink, ang ginamit ko Epson 121. Dahil ito yung pinakamurang printer na magagamit ninyo into sublimation printing. Dahil print function lang siya. And hindi nyo na kasi kailangan ng Xerox dyan or yung photocopy, hindi nyo nakakailanganin yon. As in, para lang talaga siya to transfer yung ink para mas lumabas yung pinakakulay niya. Hindi yan lalabas yung pinakakulay niya, inuulit ko, hanggat hindi ninyo iniinitan at itatransfer sa another materials. And may mga materials lang talaga, kagaya sa mga t-shirt printing, hindi siya lahat pwedeng printan ng sublimation. So, kailangan nyo din lagyan ng sublimation coating yung pinaka t-shirt na paglalagyan ninyo ng sublimation ink, and mas pangit yung magiging ganung output, yung mga ini-sprayhan lang ng coating. Kaya may mga t-shirt lang talaga, kagaya nito, yung mga dry fit na tinatawag. Kung nakikita ninyo sa ating camera, yung pinakadamit ko, ito ay sublimation printing. Ayan, ang ginamit dito. Ito yung tinatawag na dry fit. May mga dry fit na ito, pwede siyang gamitan ng sublimation. Usually, ganito talaga yung ginagamitan ng sublimation printing, yung mga dry fit na ganito. Hindi lang basta-basta damit, halimbawa yung mga cotton, hindi pwede yung mga ganon. Pangit yung nagiging output. Pwede naman talaga siya sa pwede na, pero pangit ng output, nabubura agad. Kasi ang nangyayari, i-sprayhan mo lang kung plain cotton or 100% cotton, yung pinaka t-shirt, i-sprayhan mo muna yon ng sublimation coating, papatuyuin mo yon, tapos tsaka mo siya didikitan ng sublimation print gamit nga yung sublimation paper. Again, para dito lang ang sublimation ink, para sa mga mugs, t-shirt, jersey, mousepad, tumbler, at lagi itong ginagamit usually sa mga pang costume ng mga design, I mean mga customized na design sa mga materials na ganito. And napakarami pang application kung saan pwede ninyong gamitin yung sublimation
sublimation. Kayo na lang din yung makaka-discover dyan. And sa tingin ko, para matapos na yung vlogs natin, konting recap lang tayo, no? Ito yung quick comparison table natin. Sa Dye Ink, ito yung color vibrancy niya. Very vibrant siya, pero yung durability niya mababa lang kasi kapag ka nabasa yan, kumakalat, yung pinaka-ink as in nagkakaroon ng smudging, and hindi siya water and UV resistant. Best siya sa photos and indoor prints lang. Okay din naman siya sa photos, pero magpipade din yan as times goes by. Kaya naman gagamit tayo ng pigment ink. Yung kulay niya looks natural, pero may mga ibang kulay lang din talaga na medyo mahirap kuhain. And sa durability naman niya, talagang archival yung pinaka longevity niya. As in, kayang-kaya niya nang tumagal ng kahit ilang pang taon din yan siguro. Meron ako ditong rep magnet na print. Eto, 3 years na to kung nakikita ninyo sa camera natin. Ayan. Sana nakikita ninyo. 3 years na to. Walang pinagbago. Dinisplay ko siya dyan sa harapan namin. Pero halos isang taon na rin tong nakalagay dito sa pinakatagilidan ko. Para makita ko kung nagkakaroon siya ng fading. Ayan. Halos walang nangyari. Parehas na parehas pa rin kung ano yung pinaka-output niya. Ganyan siya ka-durable. Ayan o. And nakalagay nga dito sa ating chart, water and UV resistant siya. Okay siya sa document printing, syempre para tumagal yung pinaka-document, and sa mga outdoor poster and sa mga stickers. Eto na tayo sa sublimation mga tropa, no? And nakikita naman ninyo yung color vibrancy niya mataas kasi nga talagang kapag ka na-transfer siya sa materials na tugmang-tugma dun sa pinaka-ink na yon, halimbawa na lang yung mga mugs print, talagang ang ganda ng kulay niya mga tropa. Dito sa durability niya, hindi ko masasabi na perfecto na 5 star. Kasi as times goes by, may mga materials or may mga mugs na low quality mugs na talagang napupudpud din or natutuklap din yung mga sublimation print natin dyan. Ayan lang yung masasabi kong legit na experience ko. And when it comes naman sa water and UV resistant, okay din naman siya. Yun nga lang, as times goes by nga talaga, kapag low quality lang yung mugs na ginamit nyo, syempre, nabubura rin yung pinaka-ink. Ayun talaga. Pero sa mga metal na mga tropa, sa mga metal na gagamitan nyo ng sublimation printing, ang ganda ng output niya, lalong-lalo na kapag makintab yung pinaka-metal. And nakikita nyo naman dito, best siya pang t-shirt print, mugs print, and mga merchandise or yung mga souvenirs na tinatawag mga tropa, no? So, konting recap lang tayo dito. Siguro i-screenshot nyo na lang to para hindi na masyado humaba yung vlogs natin mga tropa, no? And eto, no, yung limitation talaga ng Dye Ink, hindi siya resistant sa water and sa araw. Ayan lang talaga yung pangit sa kanya. Pero kayang-kaya niya din sumabay sa pigment ink basta maganda yung pinaka-materials na gagamitin mo na stickers. 'Di ba? Ang ibig kong sabihin, yung brand na bibilihin mo, kung saan pagpiprintan mo siya, dapat quality para maganda rin yung output kasi nakadepende pa rin sa coating ng materials yung pinaka 100% na output. Medyo ma-overwhelm kayo sa details na to kung medyo baguhan talaga kayo kasi ako rin dati sa totoo lang naguguluhan ako, pero talagang as times goes by, magigets na rin ninyo to. Siguro i-screenshot nyo na lang to para hindi na humaba yung vlogs natin. And eto, no, yung limitation niya, higher cost than Dye Ink. Pero nakita nyo naman yung pinaliwanag ko sa inyo, basta mga alternative yung gagamitin ninyo, mas makakamura pa rin kayo, 'di ba? 100 lang yung alternative na Hansol kumpara sa mga original na ink. Ayan naman talaga yung ginagamit natin, Hansol, para mas mura, 'di ba? Kasi nga mahal ang original neto na pigment ink. So, eto yung mga best uses niya. Documents, 'di ba? Documents mas maganda. Ayan, no, usually sa contracts and certificates yung mga nabanggit natin, and mga outdoor signage. Ayan, no, 'di ba? So, sa mga photo printing, na mga professional photo printing, okay na okay. Pero syempre, kagaya na sinabi ko, may cons at mahirap ma-achieve yung mga ibang kulay or ibang output. Siguro dito na natin tapusin to. Siguro sapat na to kung medyo naguguluhan pa kayo mga tropa. Kagaya netong ni iDorky, dapat ang gamitin mo ay pigment at dapat hindi sublimation. At eto namang si Prima Donna na magi-start siya ng printing business, sana meron
meron ka pang another printer na paggagamitan mo ng sublimation kasi masasayang yung features or yung capability ng printer na yan na makapag-Xerox kapag ka sublimation. Kasi ibang application yung dapat lang paggamitan yung sublimation ink. Dapat print function lang ang meron sa printer na yon. So sana nakatulong tong vlogs natin. Pasensya na kung medyo naguguluhan kayo. Comment down below kung meron pa kayong mga ibang katanungan. At kung gusto nyong mag-avail ng mga printing business template natin, message lang sa ating Facebook page. Lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye. Sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili lang